Ang bus na minamaneho ni Jiang ay sa wakas nakarating sa Rongxiang Garden. Habang pinapabagal niya ang sasakyan, nakarinig siya ng mga putok ng baril mula sa malayo. Pagbaba niya ng bus, agad nilang nakita ni Chen Chong ang isang bangkay na nakahandusay sa kalsada, puno ng sugat. Mabilis na sumilip si Jiang at pabulong na inisip, mukhang nagawa ng baril na iniwan natin ang trabaho nito. Yung truck na nakita natin kanina, siguradong yung mga magnanakaw na tumakas. Nang makita ang bangkay ng zombie, hindi napigilan ni Chen Chong ang paglalaway. Sunod-sunod na ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Natawa si Jiang sa eksenang iyon, kaya tumingin siya rito at malakas na tinanong. Ano yan? Gusto mong kumain? Sumagot si Chen Chong ng mababang ungol, para bang umaamin na gutom siya. Hehe, natawa si Jiang, saka siya lumingon kay Chen Chong na parang walang pakialam. Sige, mas mabuti pang ikaw na ang kumain kaysa mapunta pa sa ibang zombie. Parang asong binigyan ng paboritong pagkain, kumislap ang mga mata ni Chen Chong, nagkulay pula at sumilay ang ngisi na parang ilang araw nang hindi kumakain. Mabilis siyang sumugod sa bangkay na parang kidlat. Hoy! Sigaw ni Jiang. Pagkatapos mo, hintayin mo ako sa Building 8 ng compound. Sumagot si Chen Chong ng masiglang ungol habang sisimulan na niyang punatan ang laman ng kanyang biktima. Puno ng tuwa habang tumatakbo sa paborito niyang pagkain, tumangala siya at muling umungol, parang pasasalamat. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Jiang, nakangisi habang naririnig ang ungol nito. Haha, at ngayon magsisimula na ang gourmet feast. Muling yumuko si Chen Chong, pinunit ang malaking bahagi ng laman at sumimsam ng malalim. Matapos niyang higupin ang masarap at matabang karne, kumislap ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Halos malunod siya sa ligaya, dahil sa sariwang laman, maaari siyang mag-evolve, lumakas. Ang mababang ungol niya ay para bang nagsasabing, sobrang sarap nito. Samantala, tahimik na pumasok si Jiang sa gusali ng Rongxiang Garden, kalmado at walang bakas ng kaba. Sa kanyang mga paanan ay nakahandusay ang mga tauhan ni Li Shaoxiong. Mahinang bulong niya sa sarili, mukhang hindi basta sumuko ang mga tao ni Li Hangli. Sa sirang salamin ng bintana, napansin siya ni Zishuan at sumigaw, si Brother Jiang. Totoo na, si Jiang nga. Agad na naglabasan ang ilang tao at nagmamadaling tumakbo sa balkonahe, kumakaway at naghihiyawan. Huminto si Jiang at napagtanto na sila ay mga tauhan ni Mr. Li. Maya-maya, bumaba si Mr. Li kasama ang kanyang grupo para salubungin siya. Si Jiang ang unang nagsalita, ikaw lang ba ang nagtaboy sa lahat ng iyon? Ngumisi si Mr. Li at kumaway ng kamay. Siyempre, pero hindi ko pwedeng ako ang lahat ng kredito. Kailangan din naming pasalamatan ka, kapatid. Dahil sa rifle mo, tumango siya at nagdagdag. Bago ako umalis sa militar, eksperto na ako sa baril. Pero bago pa man matapos ang pag-uusap, biglang may malakas na ingay na nag-echo, magulo at nakakatakot. Nagulat ang lahat at napatingin sa paligid. Napakunot ang noo ni Jiang. Ano na namang tunog iyon? Lumalapit ang mga yabag ng isang lalaki na nakasuot ng itim na sapatos. Siya si Chen Chong, ang zombie. Matapos makatikim ng dekalidad na pulang karne, masigla siyang sumunod kay Jiang. Bagamat medyo mapatla ang kanyang mukha, dala pa rin niya ang aura na tila kaaya-aya. Pagkakita pa lang ni Mr. Li kay Chen Chong, agad niyang tinaas ang baril at sumigaw, mag-ingat. Zombie yan. Mabilis na hinarang ni Jiang ang baril ni Mr. Li gamit ang sarili niyang kamay at kalmadong tumingin kay Chen Chong. Sandali lang, huwag kang magpanik. Kaibigan yan. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Li, halos manlumo sa takot. Pawisan at nanginginig ang boses niya. Kaibigan, tanong niya. Alam ni Jiang na pumasok si Chen Chong dahil naamoy nito ang sariwang laman. Kaya itinuro niya ang direksyon, mayroon pa roon. Sige, kainin mo. Kumiling ang ulo ni Chen Chong at naglabas ng kakaibang ungol na parang pagsang-ayon, bago siya naglakad papunta sa direksyong itinuro ni Jiang. Namangha si Mr. Li, hindi makapaniwala sa galing ni Jiang na basta na lang mapasunod ang isang zombie. Anong nangyayari dito? Nakakausap mo ang zombie. Ngumisi si Jiang pero agad nagbago ng tono. Hindi siya ordinaryong zombie. Mahirap ipaliwanag ngayon. Sumakay muna tayo, ipapaliwanag ko sa biyahe.
Paglingon niya, tinawag niya si Chen Chong, "Bilasan mo at tapusin mo yan." Pagkatapos, bumalik ka agad sa sasakyan at sundan kami. Si Chen Chong, habang ngumunguya ng laman, tumanggo at nagtaas ng kamay bilang pangsang-ayon. Maya-maya, matapos mapawi ang gutom, naging maingat si Chen Chong. Isinuot niya agad ang bite-proof mask, siniguradong nakasara ng mahigpit bago tumungo sa bus. Pag-akyat niya, halos lahat ng tao sa loob ay natakot, maliban kay Jiang. Si Zixuan, nakasandal sa rail ng bus, napahiyaw, grabe. Marunong pa siyang magsuot ng mask pagkatapos kumain. Tinukso siya ni Jiang, "Bata. Ingat ka, baka marinig ka at kagatin ka niyan." Agad nagbago ng tono si Zixuan, takot na takot, hindi. Actually, ang galing nga ngumisi si Jiang. Mas mabuti kung marinig ka niyang sabihin yan. Sa lahat ng pasahero, nakatutok ang atensyon kay Chen Chong. Pag-akyat niya, hindi sinasadya na napalakas ang sipa sa pinto kaya halos gumalaw ang buong bus. Nagulat si Mr. Lee. "Naku, tumagilid ba ng kaunti ang bus?" Biglang iniabot ni Chen Chong ang susi kay Jiang, at pilit nagsalita, "Ki." Halos hindi makapaniwala si Jiang, napatingin siya rito ng gulat na gulat. "Sandali, kaya munang magsalita. Siguro dahil sa pulang laman, nag-i-evolve ka na. Nagiging mas matalino ka." Si Chen Chong, para bang batang nag-aaral magsalita, paulit-ulit na pinilit bumigkas. Kahit putol-putol, isang himala na iyon. Pagtingin ni Jiang sa susi sa kamay ni Chen Chong, pumasok sa isip niya. 6 na bangkay na ang nakain niya. Walang duda, nagsisimula na siyang mag-evolve. Kailangan kong bumalik agad, gamitin ang points para sa lakas, at maging pinakamalakas sa lugar na ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela at sumigaw. "Humawak kayong lahat, pauwi na tayo." Umabanti ang bus sa pinakamabilis na takbo, pabalik sa base. Sa kaibuturan ng puso ni Jiang, dama niya ang kakaibang pananabik. Hindi ordinaryong zombie si Chen Chong. Samantala, sa Bickway Mountain, ang kampo ng masasamang loob. Bumalik si Li Shoxiong na talunan at agad pinagalitan ng 2 pinuno. Isa sa kanila, si Kai, mariing itinuro siya at sumigaw, "Buwisit. Sabi ko na nga ba, walang silbi tong taong to." Hindi makatingin si Li Shoxiong, nakapikit lang, tahimik na tinatanggap ang panghahamak. Pero nanginginig at pawisan, sinubukan niyang magpaliwanag, "Boss Lin, huwag niyo akong sisihin. Mayroon silang automatic rifles." Matalim ang titig ni Lin, at nagsalita, "Kalokohan. Maliit na security team lang yun. Saan sila kukuha ng automatic rifles? Sa tingin mo ba bobo ako?" Dali-daling uminit ang boses ni Li Shoxiong, desperado, "Totoo ito. Kung ayaw niyo maniwala, magpadala kayo ng tao para i-check." Nanlungo si Li Shoxiong nang makita ang malamig pero mabigat na presensya ni Lin. Alam niyang wala siyang laban. Biglang sinipa siya ng malakas ni Kai, dahilan para bumulagta ang kanyang matabang katawan. "Lumayas ka." Napasigaw si Li Shoxiong, na puno ng galit ang dibdib pero hindi siya naglakas loob na sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang dugo sa bibig, at pasimpleng tumingin ng masama sa 2 lalaki bago umalis. Pagkaalis niya, kumunat ang noo ni Kai, galit na galit. "Buwisit na tao yun. Matagal na akong sawa sa kanya, hindi siya karapat-dapat mabuhay." Ginawa pa niya ang galaw na tila pinuputol ang leeg gamit ang daliri. Isa sa mga respetadong kasamahan ay napangisi. Hanggang ngayon may gusto ka pa rin sa babae niya ano?" Kumislap ang mga mata ni Kai, halatang tuwang-tuwa pero pilit nagpapakakol. "Anong sinasabi mo, Shu?" Pagkatapos ay ibinuka niya ang mga braso at malakas na nagdeklara. Siyempre, lahat tungkol ay sa pagbibigayan. Pero si Lin, seryoso ang mukha, malamig ang tono, "Huwag kang padalos-dalos, Kai. Huwag ngayon, hintayin natin ang tamang pagkakataon." Akala nila nakalayo na si Li Shoxiong, pero nagtatago lang siya sa labas ng pinto. Narinig niya ang lahat ng plano nila. Halos sumabog sa galit ang dibdib niya, pinipigil ang sarili na hindi masamid sa dugo. Nakakuyom ang kamao, nanginginig ang panga, at halos maglawa ang ugat sa mukha sa tindi ng inis. Makalipas ang ilang minuto, sa Bickway Mountain Villa, sa silid ni Li Shoxiong, nagngangalit siya sa galit.
Pinagtatapon at pinagbabasag niya ang mga gamit para mailabas ang init ng ulo. Mura ng mura siya sa ilalim ng hininga. Nang makita ni Kui Jing, ang babae niya, ang gulo, dali-dali siyang lumapit. Anong nangyari, mahal? Tanong niya, malumanay, pilit pinapakalma ang galit ng lalaki. Kalma lang. Pero galit na galit pa rin si Li Shaoxiong, sumigaw siya at nagutos, bilasan mong mag-empake ng gamit natin. Nagulat si Kui Jing, nanlaki ang mga mata. Umalis. Saan tayo pupunta? Mahigpit na hinawakan ni Li Shaoxiong ang kamay niya, nakadiin ang mga ngipin habang sumagot, mukhang hindi naligtas dito. Kailangan nating maghanda. Sa panahon ngayon, ang babae ay nagiging malaking panganib para sa sinumang lalaking may kasintahan. Tinawag agad ni Li Shaoxiong ang isa sa kanyang mga tauhan. Agad namang pumasok ang isang lalaking nakaputing shirt. Brother Li, anong kailangan mo? Walang patumpik-tampak, nagutos si Li Shaoxiong, tipunin mo ang lahat. May kakaiba akong naramdaman kaninang umaga. Nagkatinginan silang dalawa, litong-lito si Kui Jing. Nang lumingon si Li Shaoxiong, hindi maitago ng mukha ng babae ang pagkasuklam. Sa totoo lang, matagal na siyang hindi nagtitiwala sa lalaki, lalo na nang minsan ay ipinasedos siya nito kay Jiang at nabigo. Sa base naman ni Jiang, kara-rating lang ng bus sa harap ng gate. Agad na kumilos sina Sheng Bo, Shanshan, Zhang Qi, at si Fatty Boy. Hinugot ang mga armas at naglagay sa depensang posisyon, handang ipagtanggol ang kanilang lugar mula sa posibleng pagsalakay. Lumabas ang lahat para salubungin ang sasakyan. Pagkababa ni Zishuan, napatingin siya sa paligid na manghang-mangha. Wow, parang tunay na kuta matapos ang apocalypse. Hindi pa bumababa si Jiang, dahil agad niyang pinull up ang mission log ng system. Personnel Recruitment Mission, complete. Requirement, recruit survivor sa Rongxiang Garden, target, 5, recruited, 8. Reward, 25 points. Bonus for exceeding target, dagdag 5 points. Total, 66 points. Napangisi siya, so kapag lumampas sa target, may dagdag points. Pagkababa ni Jiang, nakita niya si Chen Chong na naghihintay sa may pinto. Chen Chong, sumama ka sa akin mamayang gabi. Pupunta tayo sa south side ng lungsod. Sa ilalim ng bite-proof mask, naglabas si Chen Chong ng mahina at muffled na tunog. Nagulat si Mr. Lee sa kanyang narinig, kaya nagtanong siya, pupunta kayo sa south. Para saan? Ngumiti si Jiang at nakatingin kay Mr. Lee. May ilang hindi pa tapos na usapan sa Bickway Mountain Villa. May utang na dugo akong sisingilin. Ilang minuto ang nakalipas, matapos maayos ang lahat, bumalik si Jiang sa kanyang silid. Binuksan niya ang level 2 high-tech supply box ng system interface. Gumastos siya ng 50 points. Nagdesisyon siyang i-refresh manually, bawas na namang 4 points. Unang beses kung bubuksan ang level 2 box, bulong niya habang pinipindot ang icon. Lumabas ang system prompt. Level 2 high-tech supply box successfully exchanged, minus 50 points. Remaining, 16 points. Biglang umikot sa paligid niya ang liwanag, parang maliit na bagyong enerhiya. Tahimik siyang nakatayo, nangangislap ang mga mata sa excitement. Huwag mo akong bibiguin. Pagbukas ng kahon, lumitaw ang isang bagay na parang syringe. Nag-flash ang info panel, item acquired, stamina booster, dagdag 20 energy points. Kinuha niya ito ng buong tuwa. Dagdag 20 ng physical enhancement. Kaya pala nasa second tier level na siya. Biglang sumigaw si Jiang. Napuno ng liwanag ang buong silid, umabot hanggang labas ng bahay. Matapos magpumiglas sa epekto ng gamot, bumalik din siya sa normal, pero ang katawan niya ay nagbago. Ibinuka niya ang braso at dama ang agos ng lakas, 33 physical stats, 6 na beses na mas malakas kaysa sa normal na tao. Ang pakiramdam ay kamangha-mangha. Sa mismong oras na iyon, isang lamok ang dumaan sa harap niya. Sa isang iglap, nahuli niya ito gamit lang ang 2 daliri. Pinagmasdan niya ito ng malapitan, pumipiglas pa ang insekto, desperadong lumipad palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Jiang ang kawawang lamok. Agad itong lumipad palayo na parang kidlat. Sa simpleng pagpapakitang iyon, malinaw na mas lalo pang lumakas si Jiang. Hapon na sa base ni Jiang. Nagkulay kahel na ang langit habang papalubog ang araw.
Dumating si Jiang kasama si Chen Chong, patungo sa lugar ng pagsasanay kung saan abala ang lahat. Sina Mr. Li at Shanshan ay nasa gitna pa rin ng matinding ensayo. Nang makita siya ni Mr. Li, sumigaw ito. Hoy, Brother Jiang, balak mo bang pumunta sa timog ng lungsod? Ngumiti si Jiang, tumingin kay Mr. Li ngunit hindi agad sumagot. Pinanood muna niya ang galing nitong bumaril, saka nagsabi. Oo, iyon ang plano. At saka nga pala, Mr. Li, napakunot ang noo ng matanda, sabik na nagtanong. May itatanong ka ba? Masayang ipinahayag ni Jiang ang nasa isip niya. Dahil pinakamagaling si Mr. Li sa pamamaril, hiniling niya rito na sanayin ang lahat. Natuwa si Mr. Li sa tiwala ni Jiang at agad na tumango. Yan ang espesyalidad ko, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pagkatapos nito, nagtungo na si Jiang sa bus. Kumaway siya at tinawag si Chen Chong, tara na. At pinaandar na niya ang bus, sinimulan ang kanyang paglalakbay ng paghihiganti.